Severe tropical storm na si Paulo sa kanyang 10-minute average pero typhoon category na sa kanyang 1-minute average ay nasa vicinity na po ng Dinapigue, Isabela. Naglandfall ito kaninang alas 8:50 ng umaga ayon sa Tropical Cyclone Sector. Na inaasahan sa maghapong ito babaybayin ang buong Northern Luzon kabilang na ang buong Mountain Province hanggang Ilocos Sur. Bagamat hindi masyado apektado ang Metro Manila ng cyclonic effect ni Bagyong Paulo, monsoonal rain showers at may mga bugsong hangin iiral bunsod pa rin ang nahahatak sa habagat at monsoon trough ni Bagyong Paulo. Heavy rain showers iiral ngayon sa buong Central Luzon kabilang na sa Metro Manila at Southern Luzon. Pero nalalalbi ng bansa sa Visayas at Mindanao, moderate at katamtaman ang panahon. May mga ilang southwesterlies magpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Binabantayang tropical wave na si 94W, gaya ng ating inaasahan, posible itong biglang kumanluran dahil sa epekto ng high pressure area at posibleng dumaos-dos pabalik sa Philippine Area of Responsibility. Ano ang dahilan? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ikatlong araw na ng Oktubre 2025. Ang oras sa ating voice may umaga ay alas 10:47 na ng umaga. Stormy winds at mga heavy rain showers ang aasahan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon at buong bahagi nga po ng Central Luzon, pataas na yan ang Northern Luzon. Gaya nga po ng mga na-report natin 5 days ago pa, ay asahan natin na paglapit ng Bagyong Paulo na ito dito sa Northern Luzon, expected na magiging maulan po at gusty at storm windy ang buong paligid na yan. At makikita natin sa Doppler radar imagery ang monsoonal rains. Kahit natin tinatawag na monsoonal rains dahil yung monsoon trough ni Paulo ay naghahatak ngayon ng habagat sa timog kanluran ng Luzon na nagbubunsod po ng mga pagkalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi nga po ng Mimaropa, Southern Luzon, kabilang na ang Calabarzon area, NCR o Metro Manila, kasama na ang buong Central Luzon. So mostly dito sa may bandang Southern Luzon, hatak sa habagat ang umiiral, kaya nakakaranas tayo ng biglaang bugso ng buhos ng ulan na may kasama na bugso ng hangin na pumapalo nga po between 48 to 52 kilometers per hour. Ayon na rin sa aking weather station using anemometer reading, ay pumapalo sa 48 to 52 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 36 to 88 to 100 kilometers per hour na huling i-record nga nitong 9:59 AM. Ayun, pumalo ng 100.9 kilometers per hour ang bugso ng hangin dito sa amin sa Caloocan. So dito po yan sa amin sa Grace Park. So asahan natin sa Metro Manila, buong Metro Manila, asahan ang mabugsong hangin o stormy windy dahil nga po sa epekto nga po ng monsoon trough ni Bagyong Paulo. Sa mga sasakupin ng ulan o tubig ulan, gamit ang ating Doppler radar imagery, although nag-post na po ako sa ating Facebook page. Una-una sa CIMMS, makikita po natin ang malawak nito ng Doppler radar. So i-zoom out natin para makita natin yung pinaka angular point. Yan, i-update po natin yung view. Ayan, makikita po natin ang pinaka-sentro nitong si Bagyong Paulo. At nandito na yan sa kalupaan ng Dinapigue at kumikilos ito pahilagang kanluran at yung mga malawakang matitinding pag-ulan ay nararanasan na ngayon. Kaya nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dyan sa buong Isabela, kasama na ang bandang Quirino, yan, bandang Aurora rin umaabot. At the rest, Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang bandang Mountain Province, yan, hanggang dyan siguro sa may bandang Ifugao, maabot yan hanggang Benguet. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang bandang La Union o Baguio,
Lawag Ilocos Norte, yan, yung paligid na yan. I-discuss natin yung konti sa ating tropical cyclone sector report. Sa ngayon, yung malawakang pag-ulan, makikita po, umaabot po sa buong South Luzon ang mga moderate to heavy rain showers na very cluster ang bigla ang downpour nito. Kabilang na ang Metro Manila. So asahan po natin ang mga ganyang sitwasyon ngayon dito sa Metro Manila at asahan ang mabugsong hangin. At sa pinaka-actual Doppler radar naman na ating ginagamit, in-next rad mode natin para mas klaro, makikita po natin kaninang umaga nga po, yung pinaka-center eye ni Paulo naglandfall na dito sa may bandang Dinapigi, Isabela. I-post ko yan kaninang 8:50 AM po naglandfall. And then sa mga oras na ito ay nasa kalupaan na yan ng Dinapigi at binabaybay na nito ang buong Isabela. Makikita po ang pinaka lower quadrant ay makikita po ang malawak na upper o upward flow ng water vapor dito, and then yung downpour niya dito sa may bandang Isabela ngayon at hanggang Santiago ay malakas ngayon ang buhos ng ulan dyan, ay may kasabay na malakas na bugso ng hangin. So maabot po sa Metro Manila at South Luzon yung range ng ulan, so asahan na rin ang bugso po ng hangin dyan. So hopefully ang ating mga local o LGUs dyan nakahanda na po sa mga posibleng evacuation dahil sa buong maghapon ay babaybayin ng malawakang pag-ulan na yan ang buong Northern Luzon, kasama na ang Central Luzon at South Luzon pa rin. Yung outer trough nitong si Bagyong Paulo. Under severe tropical storm na po ito at nasa around 110 km per hour po yung maximum sustained wind yan. Yan po yung ating latest na Doppler radar ngayon. So mag-iingat po. Totally malakas po ang alon dyan sa may silangan ng Northern Luzon. Totally bawal pong pumalaot hanggang sa may bandang Bicol region at Eastern Visayas probably. Delikado po pumalaot. Wag muna tayong pumalaot lalo ng mga maliliit na mga mangingisda natin. Sa lightning strikes naman, patuloy ang mga pagkulog at pagkilat, although konti lang dahil nasa highly concentrated na nga po yung ulan. Nasa at least 24 lightning strikes ngayon sa may bandang Bicol region at bandang Mimaropa ang may mga pagkulog at pagkilat ngayon ayon sa aking lightning detection system sa Caloocan. Sa thunderstorm advisory nakataas sa may bandang Visayas ang area ng Palawan, kasama na hanggang Puerto Princesa na yan. So dito pa lamang ang nakataas ang mga pagkulog at pagkilat, pero makikita natin dito sa lightning detection malamang more than 1 hour ago pa po yan. Ang medyo mayroong latest sa may bandang Mindoro po at bandang Manila Sea, yan, yung Manila Bay malapit sa pagitan niya ng Lubang, Mindoro, yan, at Manila Bay. Yan po yung may mga latest na mga pagkulog at pagkilat. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, super windy po tayo, so umaabot sa gale force winds. Light rain at overcast po ngayon ang umiiral sa amin sa Caloocan, kaya konti lamang ang buhos ng ulan. Dahil gaya nga po na sinasabi natin ay wala masyado tayong umiiral na malakas na habagat, kaya yung hatak lamang sa southwest trellis ay magdedepende sa water vapor na matatangay ng monsoon trough ni Bagyong Paulo dito sa Metro Manila at South Luzon. So take note yan. Kaya wala tayong pwedeng ikabahala sa magiging malakas na buhos ng ulan sa Metro Manila at karating southern part ng Luzon. Ang medyo delikado lang yung bugso ng hangin niya na pwede pa rin makapagbuwalya ng puno at makapagtanggal ng mga bubong dahil umaabot po sa mahigit 88 km per hour po yung bugso ng hangin niya. So yun lamang ang medyo concern natin sa ngayon. Sa lowest temperature na naitala na aking weather station, kaninang 6:15 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.1 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 32.5 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:21 PM. At sa ating heat index ay kahapon ay medyo mataas pa rin ang aming heat index kahapon na 45.4 degrees Celsius na init pandama. Ngayon kung titingnan naman natin ang magiging heat index, well, since very concentrated na po yung buong Northern Luzon hanggang South Luzon, magsisimula na agad tayo sa may bandang Cebu hanggang Mindanao lamang dahil automatic, mababa lang ang heat index natin dyan. Makikita natin mababa o halos wala kaming mataas na heat index sa Caloocan. Antay natin mag-load yung data ng ECMWF, automatic forecasting system na kasi yan na naka-data feed dito sa ating PIMO weather page. Yan. Wala pa sigurong pumapasok na data. Antayin natin mag-load.
Dahil kung titingnan nyo sa heat index mula sa data Pinipag-asa, nakasuspend po sila. So tuwing summer o tuwing hot dry season lang natin sa Pilipinas, nag-i-issue ng heat index issuance si Pag-asa. Tuwing summer lamang sa atin or hot dry season. Pero sa atin ay real time po at daily po tayo makakapaglabas ng data. Yan, ng heat index. Kaya wala po tayong mintis sa pagmamonitor ng init pandama araw-araw. At mula dito nga po sa amin sa Caloocan, asahan wala po kaming heat index forecast dahil nga po sa presensya ni Bagyong Paulo, wala po kaming forecast of heat index. Pero maliwanag dito sa chart na mababa lamang ang magiging heat index. Expected 27 degrees Celsius lang daw ang pinakamataas. So wala po kaming magiging komento. Pero sa iba't ibang bahagi ng bansa, diretso agad tayo sa Cebu dahil asahan natin mataas ang saturation sa may bandang South Luzon. Kaya mababa lang ang heat index dyan. Matik na po yan. So sa may bandang Cebu, which is medyo katamtaman kayo dyan at medyo moderate ang panahon at maaraw, sa bandang 41 degrees Celsius po ang heat index sa inyo dyan at papalo yan hanggang 42 degrees Celsius ngayong 11 o'clock hanggang 12 o'clock yan ng tanghali dyan sa Cebu. So wag po masyadong magbilad dahil kayo po ay makakaranas ng hot humid na panahon. At maganda yan para magiging maganda po ang yung pag-evacuate at yung mga relief operation. Walang masyadong istorbo sa relief operation kapag moderate at medyo maganda ang panahon. So marami pa rin daw na nahahanap o hinahanap na mga missing na tao at mahigit sa 70 na daw ang naiulat na nasawi daw sa lindol nung isang araw dito sa may bandang Bogo dyan sa Cebu. So since medyo maaraw, iwasan na lamang po natin magbibilad. Hopefully makapag-provide po kayo ng maraming inumin dahil wala pong supply yata ng inumin dyan sa may bandang Bogo sa paligid na yan kung saan niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang buong paligid ng Bogo. Kaya wala pong supply daw sila ng tubig. At dahil po sa nangyaring lindol, ay sana makapag-provide kayo ng maraming tubig din. Asahan po ang mataas na alinsangan natin o hot humid na panahon dyan sa Cebu. Sa bahagi naman ng Mindanao, dito medyo moderate at medyo fairly weather din kayo dyan. Bagamat may mga gloomy na panahon kayo, so mukhang mababa ang inyong heat index ngayon. So baka inuulan kayo dyan sa may bandang Davao City. Sa may bandang Zamboanga Peninsula naman ay medyo mataas, 37 degrees Celsius, pero at least manageable naman, hindi naman po mapalo ng 40 degrees Celsius. So medyo overcast at malamang gloomy ang panahon sa inyo dyan. Dahil medyo may mga southwesterlies na dumadaloy pa rin dyan na nahahatak ng Bagyong Paulo. Manipis na hangin at ulap ang medyo mararanasan ninyo sa Mindanao. However, moderate at mostly fairly weather naman tayo dyan sa bandang Visayas at Mindanao. Walang masyado tayong magiging problema sa monsoon trough ni Bagyong Paulo. Apektado lamang kami dito sa buong Luzon hanggang South Luzon lamang na nitong si Bagyong Paulo po. Which is, i-discuss natin yan may konti. Samantala sa PH extremes in past 24 hours, kung compare natin, nangunguna ang Zamboanga Peninsula na may pinakamataas na air temperature na 35 degrees Celsius. Sa Baguio, almost stationary at 17.6 degrees Celsius. At sa Iloilo naman ng Dayat, Camarines Norte, nakapagtala sila ng 34 millimeters na total rainfall po. So inuulan pa rin sila kahit papano, pero sa amin sa Caloocan kahapon, nasa 10.2 millimeters ang naging ulan namin kahapon. So isolated rain showers yan at yung umiiral nga po na monsoon trough, yung trough po na nahahatak ng habagat o dry habagat nitong si Bagyong Paulo since kahapon. Kasalukuyan kaming may total of 3.0 millimeters na total rainfall. So mapapansin nyo po, light rains lamang ang kalimitan na umuulan dito sa amin sa Caloocan. Dahil nga po medyo tuyo ang hanging habagat na nahahatak ni Paulo. So depende na lamang sa mahahatak niyang water vapor na magda-downpour dito sa Caloocan. So magdedepende yan sa water vapor. Expected wala kaming gaanong malakas na buhos na ulan. Maglalaro lang siguro yan hanggang 20 millimeters ang magiging total rainfall namin sa maghapon. So mapapansin nyo mababa lang. At sa loob ng month of October, nakaka 19.8 mm pa lamang po kami. So hindi ganon katindi ang magiging pag-ulan
sa Metro Manila. Hangin lang talaga ang magiging concern natin sa Metro Manila. Sa ating outside humidity, 92%, automatic po yan, highly concentrated, walang pinagbago since last hour. Medyo thunderstormy lang tayo dito sa Metro Manila. Base sa aking barometer sa Caloocan, 1,007 hectopascals lamang and steady dito since last hour. So malinaw po na hindi tayo apektado ni Bagyong Paulo dito sa Metro Manila dahil medyo mataas po ang ating barometric pressure, hindi siya bumaba na at least man lang 1,002 to 1,001 hectopascals. Mataas po siya, thunderstormy lamang tayo sa Metro Manila. So maliwanag yan at kalmado na, medyo kalmado na po yung ating space weather status, bagamat aktibo pa rin ang ating geomagnetic field. Sa loob ng 3 araw yan, maapektuhan pa rin tayo ng geomagnetic field. High tide and low tide status, medyo high tide pa po tayo, mataas ang sea level. Double check po natin sa ating almanac kung mataas ba ang sea level nito. Yes, 1.1 meter kaninang alas 5 ng madaling araw. So malamang less than 0.9 meters na lamang po ang taas niyan. Yan. Inaasahan natin sa loob ng 3 araw, maglalaro yan sa 1 meters to 0.5 meters po ang taas niyan. So, since matindi po ang alon natin, kung double check natin sa ating global assessment monitoring, so makikita natin ang grabe po na alon sa buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon po yan. Although medyo maliit yung range niya, pero makikita natin dito, delikado pong pumalaot ngayon, lalo na dyan sa may baybayin ng Isabela, pumapalo yan ng mahigit sa 4 meters ang taas po. Yan po yung forecast niya at makikita po natin na meron na namang lumalapit dahil nga po sa yung binabantay natin dito na isang low pressure area. Didiscuss natin yan maya-maya. Pero entirely ng Visayas at Mindanao, mukhang wala namang mataas na alon, pero ingat po dahil yung bugso po ng southwesterlies ay maaring magdulot yan ng malakas na gale force winds, so which is iingatan po natin. So malinaw yan mga folks. So sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM at lulubog po ito mamayang 5:44 PM. At ang ating moonrise and moonset under 82% illuminated na po magkakaroon tayo ng super moon mayroon tayong super moon sa darating na October 7, yung pagdating ng full moon, magiging super moon daw yan. Ibig sabihin, medyo mas malapit ng around siguro mga 15%, mga 14 o 15% na mas malaki siya kumpara dun sa original size niya. So, yun po ibig sabihin niya na. So, nasa 82% illuminated, waxing gibbous na po ito. Mag-moonrise pa po ito mamayang hapon, 2:55 PM at bukas ng madaling araw ng 2:42 AM naman ito lulubog. So, natatanaw na natin yun sa gabi. Dahil masama ang panahon natin sa Metro Manila, medyo hindi muna natin matatanaw yan. At sa atin namang local weather outlook para ngayong darating na weekend, well, very stormy po tayo, maulap ang ating papawid at 100% chance of rain na may malakas na bugso ng hangin. Asahan na natin yan hanggang bukas yan ng Sabado. Parehong mataas ang asahan natin na pag-ulan. Kaya lang bukas daw, 68 to 70% na chance daw na uulanin tayo. Malamang malayo na po yung range ni Bagyong Paulo niyan. Kaya nakakaranas ng medyo mababa ang chance na pag-ulan natin. Well, expected naman natin yan mga folks at magdedepende na lang tayo talaga dun sa monsoon trap ni Bagyong Paulo po ngayong maghapon hanggang bukas. Highest and lowest temperature expected maglalaro 27 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 degrees Celsius. Sa local weather advisory natin, although late na po yung huling report ni Pag-asa kaninang madaling araw sa kanilang data feed, namataan nila ang sentro nito kaninang madaling araw, si Bagyong Paulo, international name na map mo, ay nasa layong 215 km east of Baler Aurora yan at bugsong or 160 km east of Kasiguran Aurora. Maximum sustained wind nito 100 km per hour, so under severe tropical storm na nga ito at bugsong umaabot ng 125 km per hour. Kumikilos ito pakanluran o pahilagang kanluran sa bilis na 20 km an hour po, which is ngayon ay nasa kalupaan na yan ng Isabela na ngayon, which is i-report natin yan sa susunod na video clip. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin ang malawakan na ito at very organized development. Ngayon, medyo nabawasan po yung maximum sustained wind yan dahil nasa landmass na po yung pinaka-center eye wall nitong si Bagyong Paulo. So, titingnan natin ang detail niya ngayon mula sa pinaka-himawari sat natin.
para makita natin yung mga areas na aabuti ng malawakang pag-ulan dala po ni Paulo. Well, buong Northern Luzon na po, makakaranas na kayo dyan ng malawakang pag-ulan po hanggang Central Luzon na yan, kabilang na ang Metro Manila at Bicol region po dahil po sa monsoon trough nga po niya. So automatic ay asahan ang biglaang bugso po ng hangin. Ingat po sa storm surge, lalo na ng mga taga Isabela ngayon na kung saan nandyan na nga po ngayon ang sentro ni Paulo. Binabaybay na po nito ang Dinapige at asahan natin tatawirin yan hanggang Ifugao, Mountain Province, hanggang dire-diretso na yan dito sa may bandang Ilocos Sur po yan. Yan, sakop po yan. At mga nakataas na tropical cyclone wind signals dyan, number 3 to number 1, dito sa bandang outer part muna. Pero habang lumalapit dito sa may bandang Mountain Province, ang sentro ni Bagyong Paulo, ay asahan natin tataas ang tropical cyclone wind signal number na sa may bandang Benguet, Mountain Province hanggang sa makatawid na dito sa may bandang Ilocos Sur mamayang gahapon o gabi itong si Bagyong Paulo po. So yung high quality natin yan na po yung pinaka-outer niya. So very heavy rain potential po talaga ang asahan natin dyan na may kasabay na bugso ng hangin. So matik na po ha, magiging maulan po ang buong Northern Luzon at Southern Luzon natin, kabilang na ang Mindoro at bandang Palawan. Pero at least dito sa may bandang El Nido at bandang Puerto Princesa, at least medyo katamtaman ang lagay ng panahon. Medyo gloomy nga lang at medyo mahangin. Yan. Pero dito sa may bandang El Nido, pataas nga po ng bandang Coron, Palawan, ayan, medyo mabugso po ang hangin sa kanila at may mga kalat-kalat din na mga pag-ulan. So, matik kasama ang Metro Manila, buong Calabarzon area at Bicol region sa makakaranas ng medyo masungit na panahon. Well, ang mga dalang ulan nga lang sa atin, medyo tipid ang buhos ng ulan. Hindi kagaya ngayon dyan sa may bandang Northern Luzon na mas masungit at asahan po na posibleng mga biglaang baha dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. At expected po ang kakaroon ng mga posibilidad na damages sa mga pananim at mga ilang structure po. So sunod-sunod po yung claim delubyo sa bansa after ng lindol. At mula naman sa may bandang Southern Luzon nga po, mula Marinduque, nakakaranas pa rin kayo ng mga biglang monsonal rains dyan, Romblon, pati Amburias Island at Masbate. May mga monsonal rains pa rin kayo makakaranas dyan dahil nga po sa monsoon trough ni Paulo. So, nabanggit na natin ang Bicol region. So, diretso agad tayo sa may bandang Visayas. Mga kalat-kalat na pag-ulan naman ang iiral sa bahagi ng northern part ng Visayas. Although, medyo mas moderate ang panahon sa inyo dyan. Magiging mas maulan lang ang concentration ng bandang Panay Island, kabilang ng Aklan at Antique. Yan. At least dito sa inyo, medyo partly cloudy dito sa mostly cloudy na medyo nakakasilip ang haring araw sa inyo dyan. Lalo na dyan sa may bandang Capiz at Rojas. Ganon din sa ilang bahagi ng Masbate, sa katimugan ng Masbate at bandang Northern Samar. So may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan kayong iiral sa Northern Samar, pero at least medyo mas moderate ang panahon sa inyo sa buong Samar. Kabilang na ang katimugan ng Northern at Southern Samar, sa Borongan hanggang Gian. At sa sentro na naman ng Visayas, at least dito medyo katamtaman, medyo nagfe-fairly weather kahit papano. Mula sa bahagi ng Negros Region, Cebu hanggang Leyte, so medyo magiging maganda po ang magiging evacuation at yung isinasagawang relief operation sa paligid po ng Bogo sa Cebu. So wala po tayong medyo alalahanin. Magkakaroon man kayo ng mga pag-ulan sa hapon, mga isolated lamang na mga pag-ulan ito na may pagkulog at pagkidlat lang. So yun lang ang medyo magiging concern ng konti. Pero epekto ni Paulo sa may bandang Bogo, at least medyo safe naman po tayo. Hindi naman masyado abot dyan. So yun lamang, at buong bahagi ng southern part ng Visayas, medyo moderate at medyo fairly weather tayo dyan. May mga ilang partly cloudy at some mostly cloudy na lamang ang iiral. Walang masyadong magiging masungit na panahon. At sa buong Mindanao naman, katamtaman, moderate to fairly weather po tayo dyan. Magiging kalat-kalat lamang ang pag-ulan bunsod ng southwesterlies, maging sa may bandang Basilan at Hulusulo at bandang Coronadal or rest of Sorsogen area. Pero entirely ng Mindanao, moderate to fairly weather naman ang inyong panahon dyan. So wala tayong magiging problema. Ang magiging kalaban lamang ninyo dyan yung alinsangan, yung hot humid na panahon po natin na iiral. So wala po tayong masyadong komento sa Mindanao. Mga isolated lamang na mga pag-ulan ang medyo iiral.
especially dito sa area nga po ng Visayas at Mindanao. Wala tayong masyadong problema dyan. Madalas moderate to fairly weather tayo. Ang masungit lang ang magiging panahon sa buong South Luzon and the rest ng extreme North Luzon. Sa ating mean sea level pressure naman, gamit ang ating ECMWF rain mean sea level pressure, diretso agad tayo mga 8 o'clock onwards, tapos na kasi yung 2 o'clock AM. Ayan po, dahil sa presensya nga po ni Bagyong Paulo, asahan natin ang maging masungit na panahon sa buong North Luzon nga po. Pero mapapansin natin ang Visayas at Mindanao, moderate at fairly weather tayo dyan. So mga isolated lamang na mga pag-ulan ang iiral ngayong umaga hanggang ngayong tanghali. Pero afternoon po, mga 2 o'clock PM onwards, tingnan po natin kung magkakaroon ng mga isolated rain showers sa Visayas at Mindanao. Yes, medyo magkakaroon ng mga ilang isolated rain showers, lalo na sa may bandang Eastern Visayas at West portions, lalo na sa Panay Island at Negros Region. So, medyo mga isolated lamang ang pag-ulan dito. Magiging maulan ang ilang bahagi ng Palawan at patuloy na masungit ang panahon kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon area. Ayan, oh. So, mamayang hapon po yan. So, patuloy tayo na makakaranas ng mabugsong hangin at maulang panahon sa Metro Manila. Kaya magdala ng payong mga folks. Bagamat ang suspendido na klase ay probably bandang Northern Luzon lamang, kasama na ang buong Benguet, yan. Mountain Province hanggang Isabela, suspendido na mga klase niyan, matik na po yan talaga. At sa bandang Mindanao naman, mga isolated rain showers lang din daw. Siguro mga light to some moderate at may mga localized thunderstorms lamang ang iiral. So, very isolated lamang kaya wala masyadong problema. At mamayang gabi naman, 8 o'clock PM onwards, malamang nasa may bandang West Philippine Sea na po itong si Paulo. Yan, patuloy pa rin na magiging masungit ang panahon sa kanluran naman ng North Luzon, kasama na ang Pangasinan at ilang portions ng Zambales. Medyo unti-unti, medyo nagmo-moderate na po o nagiging katamtaman na ang lagay sa Metro Manila at South Luzon, pero hindi mawawala ang mga isolated light drizzle rains, kabilang na ang Bicol Region, West portions ng Visayas at bandang Mindanao. Mga isolated rain showers lang din ang umiiral bunsod ng southwesterlies o yung westerlies na nahahatak na hangin ni Bagyong Paulo. Kaya lang medyo drier, kaya sinuswerte tayo na hindi masyado binubuhos ang mga malalakas na pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Mga typical lamang ng mga isolated rain showers at localized thunderstorms. So wala tayong magiging problema. Ang buong norte lamang talaga ng Luzon ang makakaranas ng mas masungit na panahon at matitinding buhos ng ulan po sa buong maghapon. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Well, almost malapit na pong halos mag-typhoon category yung 10-minute average ni Bagyong Paulo. Sa 1-minute average kasi nito ay nasa typhoon category 1 na po itong si Paulo as of 11:15 AM ngayon. Ang central air pressure na ni Paulo ay 987 hectopascals. 1-minute average sustained wind niya ngayon ay 130 km per hour. Malapit sa gitna. So category 1 typhoon na po yan. Lagpas na sa 120 at bugsong umaabot ng 170 km per hour. Pero yung 10-minute average natin, naglalaro lamang sa 115 km per hour. So severe tropical storm pa lamang ito. Wala pa sa 120 km per hour. At bugsong umaabot ng 150 km per hour po yung maximum sustained wind. Kumikilos ito pa west-northwestward, hilagang kanluran sa bilis na 23 km per hour. So sa balamang mamayang hapon o gabi nga po, nandyan na agad yan sa may bandang West Philippine Sea itong si Paulo po. Mabilis po ang kanyang pagkilos. Samantalang itong binamantay natin na under tropical wave na po. Pero wag pong aalisin ang pagtingin dito kay 94W dahil gaya na po ng analysis natin kahapon maghihinder siya pagdating dito sa may bandang Northern Mariana Islands. Medyo maghihinder siya, hihinto kasi siya dyan. Medyo bigla siyang hihinto dyan dahil mayroong high pressure area ridge dito. May ridge of high pressure area dyan, malakas. Maabot ng 1,054 hectopascals dyan sa may bandang east at southeastern Japan. So itong binabantayan natin na si 94W, ito po yung si 94W, kikilos muna yan pa north o westward o north-northwestward. Hindi, paglapit niya dito, medyo maghihinde ito at maaring bigla itong kumambyo bigla itong kumabig, paganyan, pababa. Medyo sa sub-sub po siya. Kasi habang lumalapit po itong si 94W dito, lalakas naman yung ridge of high pressure area. Kasi may susunod na high pressure area dito, magwa 1,000
24 hectopascals po yan sa mga susunod na araw. Habang lumalapit yan, lalakas naman yung tulak ng ridge of high pressure area sa kanya. Ang tendency, magbabounce siya, bigla siyang tatalbog dito. Then, mukhang dadaos-dos ang kanyang pagkilos. So, i-analyze natin yan mamaya. Mula dito muna sa ating tropical cyclone sector, ay under tropical wave po siya, invest pa po. Pero almost magto-tropical depression na siya. So, high possibility of development na ito into tropical depression sa loob o sa susunod na 24 oras. Yung kanyang sustained wind na ngayon, 1 minute average, 37 km per hour at bugsong umaabot na ng 48 km per hour. So, maaaring kay pag-asa ay malamang tropical depression na rin yan. At asahan na natin si Japan Meteorological Agency, nakataas na yan sa tropical depression. Yon. Kaya lang under tropical wave po siya. Bakit tropical wave? Kung titingnan niyo sa satellite imagery, ay may malakas nga po yung vertical wind shear sa kanya. Mapapansin niyo po, ay nagkakaroon ng shearing environment dito sa kanya. Yan. Kasi may yung vertical wind shear sa kanya dito is medyo may opposed na hangin at medyo yung lakas ng vertical wind shear sa kanya dito sa timog silangan napipiga at nagkakaroon tuloy ng shearing convection yung kanyang kaulapan dito, yung hangin. So napupush siya, nangyayari tuloy sa kanya medyo nag-shear yung kanyang sirkulasyon. Kaya nagkakaroon tuloy ng tropical wave development yung sirkulasyon ni 94W po. So yun po. Okay, kitang-kita naman po sa satellite imagery po. So sa ngayon, as of 11:15 AM, itong si Bagyong Paulo ay nandito na yan sa kalupaan ng Isabela, Dinapigi Isabela. Patungo na ito sa may bandang Isiague, yan, or bandang Santiago Isabela. So magre-ready na po kayo sa mga kababayan natin dyan sa Isiague at Santiago Isabela. Patungo na po dyan ang sentro ni Bagyong Paulo. Samantalang ang layo naman nitong si 94W, kung pagbabasehan po natin yung reference point niya, ang magiging reference point natin bandang Babuyan Islands. Ayan. Ang layo niya mula sa Babuyan Islands, distance nito 2,660 km east ng Babuyan Island, mga 2,662. So napakalayo niya at nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito na yung isa sa kasama sa mga forecast natin for the month of October. Kaya lang hindi pa yan kasama sa magiging 4 hanggang 5 bagyo ang posibleng mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility natin. Yan. So yun po, at makapapansin ninyo, kumikilos po ito pahilagang kanluran. Kaya sa ngayon, hindi pa ito banta sa Pilipinas o wala pang nakikitaan na nagiging banta ito sa bansa. Yan. So yun po yung analysis natin at sa tropical cyclone track combination. Yan, mapapansin ninyo, medyo may distansya pa yung forecast ni Japan Meteorological Agency. Wala tayong magagawa dyan. Pasok pa naman siya sa cone of uncertainty. So, accurate pa rin yan na may tuturing. Mayroon lang konting distansya at kumpirmado naman ay sa Dinapigi Isabela ito naglandfall, which is kapareho sa adjustment forecast nga po ni Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center. Yan, nakataas ngayon ng tropical cyclone wind signal number 3 sa bahagi pa rin ng buong Isabela, Kalinga, umaabot na rin sa may bandang Enrile to Gigaraw, Ifugao, yan, kasama na ang Benguet, Nueva Vizcaya, yung mga east side ng Nueva Vizcaya, umaabot hanggang sa buong Dipakulaw or Aurora o Baler Aurora, umaabot ang tropical cyclone wind signal number 3 dyan. So ingat po sa mga kababayan natin. Tropical cyclone wind signal number 3 naman ang rest of Kalinga, Abra, kasama na ang bandang Ilocos Sur, yan, Ilocos Sur, La Union, Benguet, dyan sa may bandang west side naman ng Benguet, yan, kasama na ang Baguio, bandang Pangasinan sa Urdaneta, pagitan ng San Manuel or Quintin, San Quintin, Nueva Ecija, at dito naman sa may bandang Aurora naman, bandang malapit sa may bandang Dinggalan, at sa may bandang Nueva Ecija naman hanggang Gabaldon. Yan.
pagitan ng Cabanatuan at Palayan. Yan ang pasok sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. At Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman, asahan natin the rest ng northern part ng Apayao, Ilocos Norte, northern side ng Abra, west side ng La Union, yung off coast ng La Union, west portions ng Pangasinan, yan, kasama na ang Dagupan dyan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 hanggang Alaminos, Pangasinan, Tarlac, yan, pasok siya, Pampanga sa Mabalacat, hanggang Arayat na po yan, San Fernando, Pampanga, malapit sa may bandang Arayat nga po o Mexico. Bulacan naman, bandang Baliwag, Plaridel, Bulacan, San Jose del Monte, San Ildefonso at San Miguel. Yan po ang sakop niya hanggang Real Infanta, Quezon po yan, at Polillo Islands, ang sakop sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So halos malapit niya halos sa bandang Bulacan po, sakop ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ayon yan sa estimated o unofficial ng aking automated Tropical Cyclone Wind Signal estimation range. Ito po yan, yung malang bilog na yan. Automatic kasi nag-a-adjust yan base sa maximum sustained wind nitong si Bagyong Paulo. Kung mapapansin nyo, nasa typhoon category po siya kasi na under 1 minute average po kasi yung wind speed niyan. So kung pagbabasehin ninyo ang 10-minute average ay nasa severe tropical storm lamang siya. Wala pa sa 120 km per hour yung maximum sustained wind. So inasahan tatawidin nito ang buong maghapon, ang buong Ifugao nga po hanggang Ilocos Sur, at inaasahan mamayang hapon o gabi ay nandito na yan sa karagatan ng Candon, Ilocos Sur po. Yan. Mamayang hapon po yan o mamandang gabi kasi dito nakalagay 5 o'clock PM eh. So nasa halos malapit na sa may bandang baybay ng Candon. So siguro estimated mga mamayang gabi siguro ay nasa may bandang West Philippines na ito sa karagatan ng Candon, Ilocos Sur po. Yan na po ang magiging huling position niya mamayang gabi. At dito paglapit niya sa may bandang West Philippines Sea, posible itong magre-enhance development at magiging typhoon category, posible. At kinabukasan niyan mga Sabado, bukas po yan ng Sabado, mga madaling araw siguro or bukas ng umaga, inaasang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan, dito kung magbabasa natin kay Japan Meteorological Agency, 8 o'clock AM. So bukas nga ng umaga, inaasahan na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Under typhoon category na daw ito. Yan o. So bukas po yan, nasa typhoon category na daw siya. Kasi dito, lalabas ito ng karagatan, under severe tropical storm pa rin siya. So baka dito, nasa West Philippines siya, ng northwestern Luzon, dito magre-re-enhance siya at malamang aabot siya sa pagiging typhoon category. Ayon yan sa magiging base, kay Pag-asa sigurado yan. So yun po yung pinaka-latest natin at ito na po yung lumalabas na final na forecast track ni Bagyong Paulo at stagnant na po yung magiging forecast track niya at very pino na po o maliit na po yung kanyang cone of error na lamang niya. Kung pagbabase natin yung data feed ni Pag-asa, maliit na lamang yung cone of error niya. Yan. Pero dito, bago siya umexit, medyo malawak pa yung cone of error niya. So, posible pa itong umexit bandang Candon or baka mas dumaos-dos ng konti sa may bandang La Union bago ito lumabas ng West Philippine Sea. So, yun po yung cone of error niya base sa data feed ni Pag-asa. Yan o. Then, magre-re-enhance, magiging typhoon category. Lalabas ito ng ating PAR bukas ng umaga. At tutunguhin na naman niya ang bandang Hainan or bandang Southern China. Sa darating po na October 5 or sa darating po na linggo. Yan, mga bandang linggo na po yan. Nandiyan na yan sa may bandang baybayin ng Hainan, China na naman. So kung may mga Pilipino po tayo dyan, ngayon pa lamang maghanda-handa na po kayo, asahan na magiging masungit na naman ang panahon ninyo dyan. At kayo po ang raragasain ng mas malakas na kategoryang typhoon category na si Paulo pagdating dyan sa may bandang Southern China o Hainan. So yun po ang paghandaan po natin mga folks. Ito po yung pinaka floating satellite niya. Kung titingnan natin yung kanyang 48-hour polarized image, para makita natin yung malakas na quadrant na kung saan ay mas malakas na magiging epekto nitong si Paulo. And kung makikita po natin sa pinaka-polarized, horizontal polarized nitong si Paulo,
In 48-hour period po ito na animation, makikita po natin ay yung southern quadrant po ang mas lumakas po ang effectivity, and then yung downpour niya lumakas na rin. Kaya makikita niyo po sa buong Isabela, mas ramdam nila ang bagsik ni Paulo at yung matinding buhos ng ulan po. Yan. Dito sa may bandang southeastern Luzon, medyo konti lamang. Ayun, oh. Ang malakas po talaga bandang Isabela. Ayun, oh. Unang naramdaman nila ang malakas na bugso ng sungit ni Paulo. So, yun po yung pinaka effectivity ng ni Paulo, ha, na base na rin sa kanyang horizontal polarization. Ayan, oh. Ayan, makikita nyo po, unang ramdam sa may bandang Isabela yung pagtama ni Paulo. Papapansinin nyo po dito sa may bandang Metro Manila at Calabarzon, hindi gaano. Oh. Bandang Polillo Island lamang naramdaman nito, at dito sa may bandang Baler at Kasiguran Aurora. Siyempre sa may bandang Bicol region, bahagya lamang. Yan, hindi masyadong malakas ang sweep ng kanyang storm force. Ito yung pinaka storm force niya, yun yung inflow niya, yan yung malakas, pati yung dito sa itaas. Kaya dyan sa paligid na yan ang mas ramdam po yung sungit. Hindi masyado sa atin sa Metro Manila. So yun po yung pinakadetalye niyan. Yan po ang purpose ng horizontal polarization. Nalalaman natin yung malakas na storm force base na rin sa polarized na color ng animation niya. Yan po yung pinaka-latest, at sa Spaghettios charts ni Paulo, inasahan natin na walang nakikitaan tayo na aabot pa ito sa typhoon category. Siguro mga lamang bukas na madaling araw o mamayang gabi, tataas na po yung possible tropical cyclone intensity forecast niyan. Sa ngayon po ay wala pa. Hanggang severe tropical storm lang ang pinaka-maximum sustained wind na aabuti niya. So, yun po yung huling data niya as of 11:29 AM pa po. So, kaya hindi pa nakikitaan na magiging typhoon ito. Siguro mga mamayang gabi, yan, baka tumaas na po yung forecast niya na magta-typhoon category. Kasi nga po, habang nasa lupa yan, magiging mababa rin yung forecast niya. Kasi nga po, 20% ang mababawasan muna sa maximum sustained wind ni Paulo habang nasa landmass ito ng extreme Northern Luzon. Yan, mababawasan po. Dahil una-una, yung wall of Sierra Madre, di ba? Dadaanan niya. Yan. Bahagya lamang sa Sierra Madre. Buti na lamang, medyo dito may butas kasi dito. Hindi totally sa may buong Sierra Madre ito dadaan. Yan. So, yun po yung magiging epekto ni Paulo, at diretso agad tayo sa magiging tropical cyclone forecast assessment para malaman natin itong behavior ni 94W, medyo kakaiba. O titingnan natin dito yung galaw ni Paulo mula sa mga computer simulations muna ng GFS. Makikita po natin na lalabas ito ng kanluran ng Northern Luzon. Wala po tayong problema dyan. Ang magiging concern natin dito ay si 94W. Bakit? Papapansinin po, pag lapit niya sa may bandang norte ng Northern Mariana Islands, lalakas po yung high pressure area. Ayan. May paglakas ng high pressure area, yung read sa kanya, maitataboy siya pa ibaba. At mapapansin nyo po, ayan o, ito po yung sentro ni 94W. Ito po yung high pressure area sa Eastern Japan. Mapapansin nyo, pag punta niya dyan, biglang babangga siya sa may ridge of high pressure area dito, then dahan-dahan magre-recap siya, medyo dadaos-dos siya pa southwest. You know? O medyo pa southwest yung nagiging galaw niya ngayon. So dito may tendency, mukhang papasok pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Yung extended forecast niyan, starting bukas, October 4, and then hanggang October 7. Yan. Lalapit ito sa may bandang boundary ng Philippine Area of Responsibility at may tendency pa itong makapasok ng PAR. Yan ay ayon kay GFS. Kay ECMWF naman, kung titingnan natin yung forecast niya, yan, pagdating dito sa may bandang Northern Mariana Islands, maghihinder siya. Haharangin kasi ng high pressure area sa itaas. Eh no, malinaw yan mga folks. So, may high pressure, lakas 1025. And then, dadaos-dos siya ng galaw. You know, bababa. Medyo dadaos-dos siya, magsa-southwest. So, parang ang galaw niya, magno-northwest muna siya. Then, pagdating dito, bigla itong kakabig pa ganyan. Yan. Bigla siyang dadaos-dos, papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kay ECMWF na po yan, ha. So, mas mataas yung accuracy. Then, titingnan natin, papasok ito. So,
dito, medyo mag-i-improve pa siya ng bahagya. Lalapit siya sa may bandang Eastern Luzon. So, kung sakali man naging tropical depression yan, matatawag natin yan sa pangalan naman na Kedan. Bagyong Kedan naman, ika-17 bagyo na yan natin kung sakali, pag nabuo yan ngayong taon. Pang 17th cyclone yan kung sakaling maging tropical depression yan. Kasi ayon kay ECMWF sa forecast track, by October 6, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan, kasi medyo dadaos-dos siya paglapit dito. Yan, dadaos-dos siya bababa. Dahil nga po sa presence ng high pressure area sa taas. So, yan po yung lumalabas. At kay NABGEM naman, kung titingnan natin dito, medyo erratic din yung forecast niya, pero maghihinder din siya, then biglang bababa. At meron nga pong kasunod dito. At mukhang yung kasunod niya, yung binabantay natin, mukhang nag-iba na po yung galaw niya. Maghihilagang kanluran na rin siya. Yan. And then, bigla itong dadaos-dos, papasok ng Philippine Area of Responsibility. So, kung magiging tropical depression yan, siguro by October 6 or 7, depende sa movement nito ng low pressure area na to, si 94W, posibleng matawag pa natin sa local name na Kedan. Yan po yung extended pero very erratic pa po yung forecast kaya wag muna, babantayin muna nating maigi. At base naman sa global spectral model, itong si 94W, kung titingnan po natin yung pinaka-animation niya, papapansin nyo po, stop natin. Yan, tataas siya sa may bandang Northern Mariana, bigla itong kakabig padaos-dos. And then, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Yan. Then, bababa siya, mas dadaos-dos pa siya, lalapit sa may bandang silangan ng Nodo Luzon by October 6. So, baka October, pa lang yata, baka bukas. Entry na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon yan sa Global Spectral Model. So, very erratic pa. Pero, ang medyo sure lang dito, medyo dadaos-dos siya pababa, patimog kanluran. Then, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Then, mag-o-organize. Pagsapit ng October 6. So, Lunes po yan. Yan, mas bababa pa nga ata, Yan, pero dito, medyo nagsha-shallow siya pagdating ng October 6. So, just in case po, maging tropical depression yan, tatawagin yan sa ika-17 bagyo na tatawagin sa local name na Kedan. Kung walang mas mauuna sa kanya, ha? Yan. At mula sa pinaka-mean sea level pressure niya, itong si 94W, ito, papasok ito ng PAR bukas. Yan. And then, bababa yung atmospheric pressure, 1,008 hectopascals. Yan, 1,008. So, low pressure area na yan. Malamang kay Pag-asa or kay Japan Meteorological Agency. Yan. So, 1,008 hectopascals. Hindi natin alam kung itataas na nila yan sa tropical depression. Pero sa ngayon, 1,008 hectopascal po yung naka-forecast dito. Then, dadaos-dos siya at lalapit ito ng silangan ng Nodo Luzon. Grabe ng pagkadaos-dos niya, no? Matindi yung daos-dos siya. Manggagaling pa siya dito sa taas, sa Northern Mariana Islands, then bigla itong dadaos-dos pa ganyan. Yan. Yan yung magiging forecast track niya. Tataas muna siya dito ngayong araw, and then bigla itong kakabig. Dahil nga po sa matindi yung range of high pressure area nga po dito sa taas. Yan. So, yan po ang malinaw dyan. Kaya, makikita nyo po yung pinaka-animation niya. Kung bibilisan natin yung animation, i-play natin ay dadaos-dos siya at papasok lalapit dito sa bibinang silangan ng Nodo Luzon. So, yan po yung latest, ha. Babantay natin maigi nito dahil napaka ng galaw nitong C94W po. Kaya wag natin aalisin ang tingin kay 94W kahit na sa ngayon ay medyo hindi pa siya banta sa bansa. Pero lumalabas kasi sa forecast, mukhang magiging banta ito sa bansa. Starting bukas. Mapapalitan ito ng safe into threaten. Kasi bigla itong kakabig pa timog kanluran. Lalakas po yung range of high pressure area sa kanya. Tinulak siya, Kung papansin na natin yung environmental steering environment, ito ang isa sa dahilan kung bakit dadaos-dos siya, yung environmental steering environment. Ayan, makikita niyo po yung environmental steering environment.
ay padaos-dos din ang magiging kilos. Kaya itong C94W ay kikilos din pataas and then dadaos-dos din po ang kilos niya pababa. Which is papasok ng Philippine Area of Responsibility probably daw bukas. Ayon yan sa Global Spectral Model. Yan. Ito yung C94W. Yan. Medyo erratic pa nga lang yung kanyang organized development dahil na under tropical wave pa po yung kanyang sirkulasyon. So malinaw po yung galaw ng environmental steering at ito po yung lakas ng high pressure area. Ito po yung ridge niya. Ang lakas po ng pagtulak sa kanya kaya napadaos-dos. Meron ding series of high pressure area dito. Yan sa taas. Ito po yan, series of high pressure area. Ito yung ridge. Ito po yung high pressure area. Kaya mapapansin nyo ay tataasan na siya, bigla itong ikakabig. Itutulak siya padaos-dos. Din papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So, yun po yung pinaka-detail at dahilan kung bakit mukhang magiging threaten itong C94W sa mga susunod na araw. Kaya titingnan po natin at babantay nating maigi dahil nasa moderate to high na po yung kanyang development. At nakita naman natin nag-under a high probability of tropical cyclone development na po itong C94W. Kaya tututukan natin itong maigi ha. Malinaw po yan. Makikita na rin natin sa 24-hour tropical cyclone formation prediction, very high na po o nasa 35% na po ang kanyang probability of development. Yan, in the next 24 hours po. Yan, mataas na rin yung kanyang probability convergence, cyclonic, mataas na rin. So, very positive na magiging isang panibagong bagyo na naman ang ating babantayan. At mukhang magiging banta pa ito sa bansa ha. So, tututukan natin yan mga folks. Samantala sa ulit lindol, dahil sa presensya ni Bagyong Paulo, well, balik, noise na naman ang aking seismometer, pero nagkaroon pa ng isang malakas sa paglindol. Kaninang alas 5:42 ng madaling araw po, mga 5:42 AM po, nagkaroon na naman ng panibagong lindol na naman. Malamang aftershocks na naman yan sa Cebu, sa Bogo, Cebu. So, ingat po mga folks at diretso agad tayo sa data feed ni PBOX kung ano o ilan na ang mga aftershocks niya. Pero titingnan muna natin yung pinaka-latest na mga pagyinig mula sa data feed ni PBOX. Antayin natin mag-load dahil mahigit sa 900 katao ngayon ang gumagamit ng aking webpage. Karamihan dito mga taga NDRRMC ng Norte. Merong taga Pag-asa rin na gumagamit ng aking webpage na mamonitor ko sa aking IP address tracker. Natatrack ko po yung kanilang mga IP address dito, kaya nalalaman ko kung ano yung mga area na sumisilip sa ating webpage. At mula sa data feed ni PBOX, makikita po natin ay marami pa rin at tuloy-tuloy ang mga aftershocks at nagkaroon nga po ng panibagong magnitude 5.1 na may lalim na 10 km. Diyan na naman sa Bogo, Cebu na naman. So tuloy-tuloy pa rin ang mga pagyayanig dyan ha. Ingat po sa mga kababayan natin. Buti na lamang maganda o medyo maganda po ang panahon sa inyo dyan. So nasa magnitude 5.1 po ito at mababaw. So naramdam na naman ang intensity 4 to 5. Malamang ang pagyayanig dyan sa may bandang Bogo, Cebu. So mag-iingat po mga kababayan natin. Sa latest selection natin sa area na ito, kung bibilangin natin, ang total ay nasa 294 po. So stable, pero kung titingnan natin yung historical niya, para kasama po yung September 30 hanggang ngayong araw. Kasi within 24 hours lamang po kasi yung naka-indicate doon. Kaya 294 lamang yung bilang. So kung ito total natin kasama ang mga lindol, pero between magnitude 2.0 po ito ha, pataas. Hindi na natin isinasama yung magnitude 1. Yan, kasi marami ngayong excavation na nangyayari doon, so nadedetect yan ng mga seismic activities. So between magnitude 2.0 pataas, nasa total na po ng mga lindol dyan sa may bandang Bogo, Cebu, 531 earthquakes na po. Sobrang dami at sunod-sunod pa rin ang mga aftershock sa kanila. So sa mga kababayan natin, mag-iingat po tayo at sana wala pang nadagdagan sa mga nasawi. Nakakalungkot naman ang nangyari, ang sinapit ng mga taga Bogo, Cebu. At patuloy pa rin ang mga aftershocks. So nasa 531 na po yung cluster earthquakes dyan sa paligid na yan.
ng Bogo Cebu po. Ang dami. Sobrang dami na talaga yung mga aftershocks dyan. Yan. Ito po yung pinaka-cluster. Yan. Napakadami. Kaya hopefully ay tuloy-tuloy lang po ang relief operations dyan sa may bandang Bogo. At nadagdagan na naman ng panibagong magnitude 5.0 na total earthquakes po. Anyways, ang total earthquakes natin ngayong araw for the month of October, nasa total of 564 na kaagad yung total earthquakes dahil nga po sa naganap na lindol dyan sa Cebu. 564 total earthquakes, 540 dito is magnitude 2.0 pataas, 22 sa magnitude 4 at dalawa na kaagad ating magnitude 5.0 na total earthquakes. At inasa natin madadagdagan pa po yan. So dahil sa dami ng mga lindol na naganap sa Bogo Cebu, lumagpas ng 500, mabilis na kaagad na habol yung ating annual earthquake frequency. Kung titingnan po natin dito, halos mahihigitan na niya ang total earthquakes noong year 2022. Yan. So malapit na. Dahil ang lindol noong year 2022 is at 14,338. Ngayon ay nasa 13,869 na. October pa lamang po yan. So, posible pang mahigitan yan at yung lindol noong year 2022. Tingnan natin kung aabutan pa niya ang lindol noong year 2023, nasa 16,632 total earthquakes. So, tingnan po natin at mabilis kaagad na dagdagan yung ating total earthquakes at dahil po sa naganap na lindol na sunod-sunod pa rin dito sa may bandang Cebu. So kung mapapansin natin, ang buong Visayas ay kasama dito ang Cebu ng mga pagyayinig. Nasa total of 536 po ang clustered earthquakes na ngayon sa bandang Central Visayas. 536. Diyan lamang yan, puro ang concentration sa may bandang Bogo Cebu po. So nakakalungkot talaga. Biri mo, despite na ilan lamang na mga mahihinang pagyayinig dito sa bahagi po ng Nodo Luzon, at kukunti pa lamang dito sa may bandang Eastern Mindanao, ay ang dami na kaagad sa may bandang Central Visayas dahil nga po sa naganap na mga sunod-sunod pa rin na aftershock sa Cebu, lalo na sa Bogo. So hopefully ay mag-ingat at hopefully safe po ang ating mga kababayan. Maging alisto po palagi dahil sunod-sunod pa rin ang pagyayanig. May mga nagtatanong bakit patuloy pa rin ang aftershocks. Ano ba ang tectonic plate natin dyan na gumagalaw? Okay, para ma-review po natin yung tectonic plate kung ano yung gumagalaw. Kasi yung main fault line po kasi natin, mapapansin nyo po, isang magkakadugtong po yan. Ayan o, hanggang sa Nodo Luzon po. Yung main pipeline po ng Leyte fault dito, yan po ang isa sa rason kung bakit sunod-sunod ang pagyayinig. Gumagalaw po yan. Ito, napupush po itong dalawang ito, kaya yung pagitan dito, yung hindi gumagalaw na tectonic dito ay natutulak. Tuloy-tuloy po yan dahil nasa gumagalaw po ng tuluyan itong main fault na ito. So medyo nakakatakot dahil main fault line po ang medyo gumagalaw sa Leyte fault line. Ito yung Leyte fault line. Main pipeline po yan kasi bakit main pipeline na fault line? Kasi yan po yung isa sa pinakamahabang fault line sa bansa. Nanggagaling pa yan ng Ilocos Norte, yung starting dyan sa may bandang Bangged, which is, maalala ninyo, di ba, nung lumindol ng malakas sa Bangged, ang dami ding nawasak dyan na lugar sa may bandang Bangged, di ba? Sa may bandang Abra. Ito, di ba, kung natatandaan nyo po. At ang karugtong niyan, dugtong-dugtong po kasi yan hanggang dito sa Central Luzon, tumawid ng Quezon Province, ayan, yan, hanggang Masbate Fault at Leyte Fault, yan, nagkaroon ng main pipeline. So medyo nakakabahala dahil main pipeline po ng fault line ang gumalaw po. So sana naman wag gumalaw itong yung ating West Valley Fault. Ito po yung West Valley Fault. Kasi sigurado tayo kapag nagkaroon ng big one, halimbawa lang po nagkaroon ng big one, halos siguro 60 to 70% siguro, estimated ko lamang po yan,
na lahat ng structure sa Metro Manila wasak na wasak po talaga at marami talaga ang mamamatay na mamamayan natin pagka nagkaroon tayo ng big one dito sa West Valley Fault. Pag gumalaw po yan, yung West Valley Fault na yan. So, dapat maging preparado po tayo sa anumang mangyayari just in case. Dahil yung main pipeline po dito, gumagalaw-galaw na po. Itong main pipeline na ito, na fault line na ito. Yan o, grabe ang haba niya, no? Ang endpoint niyan, Davao Oriental pa. Yung pinaka-last point ng main pipeline ng fault line. Nataon lamang dito sa may bandang Leyte fault line, gumalaw ng husto na i-push ng todo. Kaya napakataas ng energy pressure na na-release na nagbunsod po ng matinding lindol dyan sa may bandang Bogo. Yan. So, pinag-usap-usapan na ngayon yan sa buong mundo at mga vloggers ngayon na mga earthquake enthusiast vloggers daw na yan, pinag-uusapan na ngayon yan. Naging usap-usapan din yung big one, yan. Pero walang nakakaalam kung kailan po magkakaroon tayo ng big one, ha. Kaya wag po maniniwala sa mga sabi-sabi na may mga gantong araw magkaka-big one tayo. Hindi. Ang magandang gagawin lamang po natin mga folks, maging alisto lamang po tayo anytime dahil hindi natin kaya sa ngayon mapredict ang eksaktong araw na kung kailan talaga tayo magkakaroon ng the big one. Pero hindi mawawala ang posibilidad na mangyari po ang the big one po sa NCR po at yung sakop ng West Valley Fault na yan. So yun naman po pinaka-latest analysis natin sa ulat lindol so far. At narito naman ang ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, October 3, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, October 3, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na. Sa ating report, asahan lang natin na mabugso ang hangin natin sa Metro Manila at hindi masyado worrisome ang magiging buhos ng ulan natin sa Metro Manila. Except na lamang dyan sa may banang Nodo, Luzon na kung saan matitinding buhos ng ulan ang mararanasan ninyo. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa aking data feed ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.